number 2 na adulting expectations versus reality. Akala natin pag naging adult na tayo, magkakaroon na tayo ng more money. More money naman. Totoo naman. Oo. Pero, More gastos. more expenses din. That's the reality. Yes. Kasi na estudyante, walang income, pero walang masyadong gastos. And yung gastos natin, from parents or from baon. Oo. So, hindi talaga yung from our own. Oo. Pero nung adult tayo, may income, pero Paano pagkakasyahin? yes, yun na yung problem. May income, paano pagkakasyahin ng income? Sa dami ng gastos. Yes. Sabi ni Denise, rent, sa groceries, sa tubig, sa kuryente, sa wifi, Wifi, insurance insurance. premiums, yung transportation, yung pagkain, Lahat sa'yo yung na. mga beautification, Family support sa parents. family bibili ka pa. support, healthcare. Yan, di ba ang dami-dami? Yes. As a girl pa, marami pang, di ba? Oo. Pag babae ka, hindi lang naman damit, makeup mo pa, and all hygiene. May maintenance rin ako minsan sa aking derma. Dentist. Oo, sa dentist. Minsan sa buhok pa, Oo. sa nails pa, Oo, sa sa lashes nails. pa. Agree. Marami talaga. Magpapatred na naman ako ng kilay ko. Maintenance na yung mga yan eh. Oo. Lalo na nandito tayo sa sales career yan, na percent. intangible yung ating products namin. You Isa must ka sa be, binibili, oo, di ba? presentable. Presentable. So, may money naman, totoo. Pero at the same time, nagsisulputan yung kung ano-anong expenses din. And dito naman maganda na sa umpisa siguro para hindi ma-overwhelm, i-determine ano ba dito yung necessities talaga para ma-prioritize yun. And then, syempre, sa umpisa, hindi pa naman po ganun kalaki yung income na nage-generate. So, mag-a-adjust muna tayo sa capacity natin na ma-make sure magampanan yung responsibilities na yan. And then, yung excess, okay, ano pa bang pwede dito, diba? So, ayun, parang kaya yung, halimbawa, kapatid ko, akala niya nung magkakatrabaho siya, marami din pera. Ngayon, nakikita ko na siya yung nag-share ng post na yung mga meme na bagong sweldo, okay, nabawas na lahat, dumampi lang sa wala na naman. So, gets niya na rin, di ba? Kasi rumami na rin yung expenses niya. Siguro yung ganyan, pag binabalikan ko yung pag-graduate na tayo, iniisip ko rin, ay, magkakaroon na ako ng pera. Na akala ko, I will not work hard so much. Di ba yung, hindi ko na-experience yung maging employee, si Denise na-experience niya yung maging employee. Yung akala mo, lalapag na lang sa'yo na kukuha ka ng salary. Hindi ko naisip yung ma-stress ako sa work. Alam ko lang na 8 to 5 na parang OJT. Pero iba na kapag talagang ikaw na yung nasa field or nasa company doing yung trabaho mo to earn money ng 15-30. Iba na rin. Reality bites. Oo. Na ngayon, tumataas yung presyo ng mga bilihin. Ang dami kang iniisip na hindi pala ganun. Na hindi pala more money lang. Marami ka ring mga gastos. Hindi naman po pwedeng hihingi na lang natin sa parents natin na tayo na kumikita ng money. Yes. So, ngayon yung iniisip na paano pa dagdagan yung income ko. At least ngayon, na siya, proactively na kailangan harapin tong responsibilities na to. Kaya may mga, gig economy na nga po ngayon. Diba? Maraming, hindi na lang isa yung source of income. So, I think it's good. Kailangan lang maging maingat kasi kanina nabanggit natin yan, yung mga lashes and everything, nails pa, di ba? Bawat body part na lang may work na gawin. So, Tsaka pag inumpisahan mo, nagtutuloy-tuloy. hindi pwedeng one time lang to. Oo. Di ba? So, makakatulong dito sa atin kasi nga, more money, more responsibilities, more expenses na sumusulpot. And dito na rin kailangan maging maingat sa lifestyle inflation. Oo. Di ba po? Na darating mabilis na lang darating time mas mataas na expenses kaysa sa capacity to earn. So, doon nga po yung nabanggit natin kanina na magandang i-classify muna, need ba to, priority ba talaga to, necessity ba to, para yun agad yung ma-prioritize na pag-receive ng income, yun muna. And then, yung excess, doon na sa mga iba pang mga bagay. Tapos, kailangan ng discipline talaga sa sarili na hindi mag-exceed doon. Lalo sa kapag kahit naka-credit card, ano ba yung kaya mo na mabayaran ng buo every billing.
Di ba? Parang hindi naman mababaon sa utang na nagagampanan ng responsibility na nare-reward ang sarili within your current capacity. Lalaki pa rin naman yung capacity pero dapat controlled pa rin talaga para hindi tayo mababaon sa sa mga utang, sa kung saan-saan na lang merong loan, 'di ba? So mahirap mag-adulting ng stress. Mm. Alam mo, may nabasa ako somewhere, hindi ko na maalala kung saan, na pag tumataas daw yung income natin, talagang naturally tumataas rin yung gastos. Na kahit na gano'n ka pa katipid, Mm-mm. parang maakyat rin yung gastos kasi may mga several factors na we cannot control. Parang ito, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Mm-mm. Tumataas yung income mo, pero ngayon, nagkaroon tuloy ng ceiling ang income, yung gastos naman ang umaakyat. Kaya nga maganda yung pinoint out ni Denise na pag-increase ng income, magkaroon ng multiple sources of income. Para kung sakaling magkaroon ng ceiling yung isa, meron ka pang other sources. Tsaka I think nga kaya natural yung lifestyle inflation kasi halimbawa kapag nagka-income ka na, noon sardinas ka lang. Ngayon may income ka na, doon ka pa rin ba? Yeah, iba na. Titingin ka na ng better, titingin ka na ng premium meat. Yeah. Di ba? Ng mga ibang options kung dati ganito lang. Tapos syempre nagka-income ka na, gusto mo na ng better quality and quantity for you. So hindi naman natin yun mapipigilan din talaga. So yun, kailangan mag-catch up yung earning capacity natin. At the same time, yung expenses, though lumalaki talaga, kailangan within control pa rin. Yung kaya nating mapanindigan. Yes.